apat na gospel ay nagpahayag ng malinaw na layunin nila kung bakit nila isinulat yung kanilang libro. Hindi katulad ni John. So dahil dito, hindi din po natin pwedeng gamitin na yung layunin ni John, hindi natin pwedeng gamitin para tignan din or intindihin yung book ni Matthew, ni Luke, and ni Mark. So, bagamat may iba-iba silang perspektibo ang librong ito, pero may malinaw at iisa silang ipinapahayag. Iisa ang katotohanan na kanilang ipinangangaral dito, which is si Jesus Christ, ang katotohanan patungkol kay Kristo. At upang bigyan tayo ng katibayan ng ating pananampalataya at hikayatin din ng mga tao sa pagsunod sa Kanya. So, mahalaga po na makita natin at magamit kung ano ba yung layunin ng may akda or yung purpose ni John kung bakit niya sinulat yung libro na to. So, maraming himalang ginawa si Kristo, ngunit pili lamang yung isinama ni John sa kanyang aklat. Upang maging tapat siya doon sa layunin niya. Ano ba yung purpose ni John? Basahin po natin sa John chapter 20, verses 30 and 31. Again po, sa John chapter 20, verses 30 to 31. Dito po natin makikita kung ano yung purpose ni John sa kanyang pagkakasulat ng aklat na ito. Kung nyo na pong nakita, sabi dito, marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit, ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. So yun po yung purpose ni John. According sa legioner.org, sabi dito, isinulat ni Juan ang kanyang gospel upang hikayatin ng mga tao na si Kristo nga ang Mesaya. At maaari din daw po natin itong gamitin upang mapagtibay ang pananampalataya ng bawat Kristiyanong nagtitiwala at naniniwalang si Kristo nga, si Jesus nga ang Kristo. That's why, sabi pa doon, we read and study the book of John and the rest of the Bible all the days of our lives so that we will be kept in the faith and become more confident na natagpuan na natin yung katotohanan. That we may become confident that we have found the very truth of God. So that we can be confident sa katotohanan ng ating pinanghahawakan. Na natagpuan na natin ang katotohanan patungkol sa Diyos. At mapagtibay ang pundasyon ng ating pananampalataya. Na kahit anumang maling katuruan ang ating mapakinggan, anumang maling katuruan ang iharap sa atin, matatag yung ating pananampalataya sapagkat alam natin kung ano yung katotohanan. So maiwasan natin yung pagkakaroon ng doubt sa ating mga puso at hindi agad tayong matangay sapagkat matibay yung pundasyon na ating pinanghahawakan. At tiyak ang ating pagkakilala sa Diyos. So the purpose of John is not to present the chronological narrative. Hindi lamang po para ipahayag yung sunod-sunod na pangyayaring nangyari sa buhay ni Kristo. Bagkus, nais niya na i-display yung deity ni Christ o yung lordship, yung authority ni Christ, yung supremacy, and yung sovereignty ng Diyos ni Kristo nung time na to. Nais niyang ipakita ang tatlong bagay. Una, gamitin ang librong ito upang pagtibayin tayo mga mananampalataya sa ating pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, magdulot ito ng pananampalataya sa mga taong wala pang pananampalataya. At pangatlo, upang itama ang mga maling katuruan na lumalaganap noong panahon nila. So ano po ba yung maling katuruan nung time na yon? Kung bakit naisulat ni John itong account na to or itong libro na to? Kumbaga may nag-arise po na maling katuruan na nagsasabing si Kristo daw ay espiritu na bumaba kay Jesus nung siya'y bautismuhan. So wala pa ang Kristo kay Jesus nang siya'y ipanganak. Parang ganun po yung pinapalabas nila noon, na dumating lamang ang Kristo nang siya'y binautismuhan. At umalis muli yung Kristo na yon, yung espiritu na yon, nang siya'y ipako sa krus. Which is, tinutulig pinatototohanan ni Juan na hindi yun ang totoo. Salip, pinatutotohanan ni Juan na si Kristo o si Jesus ang anak ng Diyos
ganap na Diyos at ganap na tao. He is fully God and fully man. In contrary, dun sa false doctrine na lumalaganap nung panahon nila. Kaya sa pasimula pa lang ng aklat ni Juan, in John chapter 1 verse 1, sabi niya na doon, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. And sa verse 14, sabi doon, yung Word na yon became flesh, which is si Jesus Christ. Pinatututuhanan niya na si Kristo ay Diyos. Hindi lamang nung siya'y binautisman, kundi nang sa kanyang kapanganakan. So, nagtala lamang si Juan ng mga himala na ginawa ni Kristo at tinawag niya itong signs. Hindi niya ito tinawag na himala, bagkos, makikita natin, tinawag niya ito signs. So, bakit niya kaya tinawag na signs imbis na miracle? In order to demonstrate daw yung deity ni Christ. Upang ipakita sa atin yung pagiging Diyos ni Kristo. Pero bakit nga ba sign? Yung tawag ni John, doon sa miracle na ito. Sabi dito, upang mag-focus ang tao, hindi sa mga himalang ginawa ni Kristo, kundi sa kung ano yung nire-represent nung himalang iyon. Halimbawa po, sa larangan ng medisina, nagkaroon tayo, sabihin natin, ng pagpapantal, nilagnat tayo, nagkaroon tayo ng pagpapantal sa katawan. Diba? Yun yung tinatawag nating signs and symptoms. Pinapatotohanan lamang na yun na maaaring meron tayong dengue o yung sakit. May pinupunto siya, which is yung sakit, kung anong meron tayo. Ganon din naman, yung sign na ito ni Christ, yung miracle na ito, ay pinupoint lamang yung kadakilaan ni Jesus Christ. Hindi dapat tayo mag-focus dun sa miracle, bagkos dun sa taong gumawa ng miracle na iyon. Yung nire-represent ng miracle na iyon. So, kung ating mapapansin, ang Ebanghelyo ni Juan ay pinakilala si Jesus hindi lamang sa simula ng kanyang kapanganakan, kundi sa simula't simula pa, even before the creation, in John chapter 1 verse 1, kung saan siya din naman ang may likha. So, sa umpisa pa lang ng book ni John sa chapter 1, sinagot niya na yung mga maling katuruan patungkol sa Diyos. At maaari din nating gamitin laban sa mga maling katuruan at sa mga nagdududa sa pagka-Diyos ni Kristo or yung sa nature ni Christ. And sinuportahan pa ni Juan ang katotohanan ng kanyang ipinapayag sa buong libro na kanyang isinulat sa mga sumunod na chapters. Pero dito sa chapter 2, mahalaga na makita natin, sa ating pag-aaral, makita natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Yung pagka-Diyos ni Kristo. So kung ating hati-hatiin ito, so sa chapter 2 verses 1 to 11, ang atin po munang tatalakayin sa hapong ito, yung verses 1 to 5. Kung saan atin itong pinamagatan na ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang unang himala. Pero sa English, mas maganda po, sabi dito, the glory of God in His first sign. Gamitin din po natin yung sign dito, imbis na yung miracle. So ito po yung part 1, kung saan verses 1 to verse 5. Basahin ko lang po ulit. Sabi dito, nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Inayayahan din si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. Nang magkulang ng alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, wala silang alak. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong kinalaman niyon sa akin at sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Sinabi ng kanyang ina sa mga lingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. So, typically, kung atin titignan yung passage na to, kumbaga, parang kwentong himala lang siya kung saan sa verse 1 and 2, ipinakita yung pinangyarihan ng kwento or yung setting. Sa verses 3 to 5, may problemang nag-arise, may umangat na problema. Verse 6 to 8, na ating tatalakayin sa mga susunod pang linggo, sinolusyonan ni Kristo yung problema sa pamamagitan ng himala. At sa verse 9 to 11, ano yung naging tugon ng tao sa himalang nangyari or ginawa ni Christ? So sa verses 1 to 5, sa buong lesson na to, meron po tayong two major points na ating tatalakayin. Una, the occasion, which is yung sa verse 1 to 5. At yung pangalawang part is yung pangalawang part is yung the sign. Aralin na natin yung patungkol doon sa ginawang himala mismo ni Kristo.
which is yung sa verses 6 to 11. Pero ngayon po, puntahan natin yung verse 1. Sabi doon, nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. So puntahan po muna natin yung patungkol sa marriage or sa wedding. According sa to some commentaries, ang kasalan daw po nung time na yon sa Israel, isang malaking handaan kung saan tumatagal ito ng isang linggo or mas matagal pa, kung saan invited yung buong village, even yung ina ni Christ nandoon. So there was a marriage and Jesus was called. So bigyang pansin din po natin na isang napakabuting bagay na kung saan may kasalan ay naroroon si Kristo. Naroroon si Jesus Christ. Kung saan sa pamamagitan na kanyang presensya ay aariing ganap ang kasal na iyon at ang mga taong ikinasal. At pagpalain ang kasal na iyon bilang kanya. So ang ganitong kasalan kung saan si Kristo ay naroroon ay tunay ngang pinagpala. For they marry in the Lord, sabi sa 1 Corinthians chapter 7 verse 39. Kung saan sila ay nagpakasal sa Panginoon, ikinasal sa Diyos. So do not marry without God. So what does this marriage represent in the Bible? So isa po itong magandang picture ng relationship ng Diyos ni Kristo sa kanyang iglesia, sa kanyang church. At ang buong miyembro ng Universal Church ni Christ ay tinawag na Bride of Christ, kung saan siya yung bridegroom. Ang iglesia ng Diyos ay binubuo ng mga taong nagtitiwala kay Kristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Kung tayo po ay nagtitiwala si Kristo nga ang Diyos at ang ating tagapagligtas, kabilang po tayo sa iglesyang ito, sa Universal Church of Christ. And we are part of the bride of Christ. At isang malaking pagpapala na si Kristo bilang bridegroom has sacrificially and lovingly chosen the church to be His bride. In Ephesians chapter 5 verse 25 to 27, kung saan sinabi niya doon, Husband, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for us, that He might sanctify us, having cleansed us by the washing of water. Kumbaga, yung church dito, yung tinutukoy, sabi doon, Husband, love your wives as Christ loved the church. Kung saan, binigay ni Christ yung buhay niya para sa atin, that He might sanctify us, having cleansed us by the washing of water with the word, so that He might represent the church, or He might represent us to Himself in splendor, without spot or wrinkle, or any such thing, that she might be holy and without blemish. So, unang lesson po agad na makikita natin dito, especially para sa kagayang ko pong singles o para sa mga kabataang naririto, do not marry without Christ. Make God the center of that ceremony, of that relationship we are building. Because it is Him also who established this marriage. At tignan natin ang marriage bilang illustration of how God will consummate His love for us in His second coming. And as we celebrate yung marriage, yung ceremony ng marriage, kung saan tayo pagkatapos ng kasalan, merong celebration, it is also a foretaste of the celebration that we will experience in Christ sa Kanyang pagbabalik. So, puntahan po naman natin, balik tayo sa verse 1. Sabi doon, Jesus' mother was there. Kung ating titignan, tila may mahalagang gampanin si Mary that time sa kasal na yon. Hindi sinabing siya'y inimbitahan. Bagko, sinabi, nandoon siya. According to some commentary, sabi doon, marahil isa daw siya sa mga tagapaghanda ng mga pagkain at inumin. O di kaya naman ay isa sa mga tagapangasiwa ng kasal. Kaya ganun na lang ang kanyang pag-aalala sa pagkaubos ng alak. Kasi ang point nila, kung sakaling normal na bisita lang naman si Mary, ay wala siyang pakialam kahit na maubos yung alak nung time na yon. Pero may gampanin siya at that time. So isang mahalagang celebration again, yung kasal noon, kaya tumatagal ito ng halos 1 linggo. So ang preparation ng mga pagkain ay pang buong linggo.
At isang kahihiyan para sa pamilya ng ikinasal kung sakaling hindi sumapat yung hinanda nilang pagkain. Kaya ganun na lamang yung pag-aalala ni Mary, na baka mapahiya yung pamilyang iyon. Sabi pa nga na marahil si Mary daw ay kamag-anak ng ikinasal. So, una nakita natin yung marriage. Second, tingnan natin yung pag-angat ng problema. The problem arise. In verse 3, ipinaalam ni Maria kay Jesus ang kakulangan ng alak. Hindi niya direktang inutusan si Jesus na gumawa ng paraan, pero sa kanyang pagsasabi kay Jesus ay tila kumbaga parang gusto niya na may gawin si Christ. Kumbaga parang sa atin sa bahay, kumbaga parang sinabihan tayo na ating magulang, anak, wala na tayong bigas. Di ba? Hindi naman sinabi yun sa atin na magulang para share ko lang, anak, no, na wala na tayong bigas. Hindi, kumbaga parang at some point, baka meron kang magawang paraan, baka matulungan mo ko, parang ganun yung gustong iparating ni Mary. At nung time na yon, siya'y naniniwalang kayang solusyonan ito ni Jesus. Kaya kay Jesus Christ siya lumapit. According sa commentary from Calvin, sabi niya doon, hindi inaasahan ni Maria na gumawa si Christ ng himala that time. Sapagat wala pa namang himalang ginawa si Christ before that. So ang nais na mangyari lang ni Maria, sabi ni Calvin na possible magbigay siya ng pahayag, ng exhortation, ng discourse, kung saan maaaring manghikayat sa mga taong naroroon na huwag mag-alala patungkol sa alak. O huwag mag-focus patungkol sa alak sapagkat hindi naman yon yung dahilan kung bakit ikinasal, bakit tayo nagkakasiya, bakit natin sineselebrate yung kasalan. No, hindi tayo mag-focus dun sa alak. Yun yung kumbaga, sa side ni Mary. No, hindi siya umaasa na gagawa ng himala si Christ. Gusto lang niya magbigay ng statement si Christ. At hopefully, sa pagbibigay ni Christ ng exhortation, ay maiwasan yung disappointment ng mga tao. Maunawaan din ng mga tao yung sitwasyon, yung pagkaubos ng alak. At mailigtas ang pamilya ng ikinasal sa kahihiyan. And kung tingnan natin yung sa verse 4 naman, sabi dito, ang tugon ni Jesus kay Maria ay hindi kawalang galang. Basahin po natin verse 4, sabi doon, sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong kinalaman niyon sa akin? At sa iyo, ang aking oras ay hindi pa dumarating. So ang tugon dito ni Jesus kay Maria ay hindi kawalang galang or disrespectful. So hindi intensyon ni Christ na maging bastos o walang galang sa kanyang ina. Sabi pa nga dun sa ibang translation, tinawag siyang ginang. So noong panahon nila, ang pagsasabi ng ginang or babae ay sa isang nakatatandang babae ay hindi walang galang or disrespectful. Kung paano nung time din natin, naalala ko po during nung elementary po ako, especially kapag Filipino, ang tawag namin sa teacher namin ay ginang. Minsan pa nga po, during Filipino, bawal kami mag-English. So, ang tawag namin sa babae ay binibini, ginang sa may mga asawa. So, kumbaga parang respect pa rin namin yon sa nakatatanda sa amin. So, this time, hindi intensyon ni Christ na bastusin si Mary. Pero, kung titignan natin, hindi ganito ang pagtawag ng anak sa kanyang ina. Di ba po? Kung parang hindi natin tatawagin yung nanay natin bilang ginang. No, bilang pagrespeto. Pero tingnan natin, bakit ganun yung naging pagtawag ni Jesus kay Maria? Bakit ganun yung naging pag-approach niya? Ginang or babae. So nang sabihin ni Jesus kay Maria na ipaubaya na lang po ninyo ito sa aking ginang, tila sumasagot si Jesus kay Maria, hindi bilang kanyang anak, kundi bilang anak ng Diyos. Again, sumagot si Christ kay Maria, hindi bilang anak ni Maria, kundi bilang anak ng Diyos. Bilang may authority, bilang isang anak ng Diyos. Though lubos na ginagalang ni Jesus si Maria at kinikilala yung kanyang request, hindi niya ni-reject yung request ni Maria. Nandun pa rin yung paggalang niya. Pero sa kanyang pagtugon na, woman, why do you involve me? My hour has not yet come. Anong layunin ni Christ? Christ was gently reminding Mary that it wasn't her place to direct His ministry. Hindi responsibilidad ni Mary na utusan si Christ pagdating sa paggawa ng himala.
Hindi posisyon ni Mary ang utusan si Kristo at makialam sa planong gawin ng Diyos. Sapagkat hindi naman si Maria ang nagsugo kay Jesus, kundi ang kanyang ama. So batid ni Christ yung kakapusan ng alak. Kahit na hindi pa sabihin ni Mary. Batid ni Christ yung kakapusan ng alak. And according kay Calvin pa, her modesty and piety was too great to need so severe a chastisement. Hindi binastos ni Jesus si Maria sa kanyang tugon. Bagkus, nais ni Jesus na itama yung attitude ni Maria na pangunahan ang kilos ng Diyos, na pangunahan yung plano ni Kristo. Nang sa gayon, maitama din tayo sa panahon natin ngayon na nais pangunahan yung kalooban ng Diyos. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 6, the Lord disciplines, the Lord chastises the one He loves. So nang sagutin ni Christ si Mary that time, upang turuan, out of love, turuan si Mary. So maraming mga tao ang gumagamit ng passage na ito sa verse 3. No, nang magsabi even yung passage na ito, maraming mga taong gumagamit upang i-justify na yung kamalian nila. Kung saan sinasabi nila na ito ay nagpapakita na sa pamamagitan daw ni Maria ay diringgin ni Kristo ang ating hinaing, na kailangan kay Maria tayo manalangin. Sapagkat sa pamamagitan ni Maria, didinggin ni Kristo yung ating mga hinaing. So ginagamit nila ito kasi after sabihin ni Christ yon, ginawa pa rin naman ni Christ yung himala eh. Tinugon niya pa rin yon. So ginagamit ng iba na yung passage na ito upang i-justify yung kanilang paglapit kay Mary, imbis na lumapit sila directly kay Christ. So, sabi pa dito, sinasabi nila na kung paano si Kristo ang ating tagapamagitan sa Ama, si Maria naman daw ang ating tagapamagitan kay Kristo. So, si Christ yung ating mediator sa Ama, si Mary yung mediator natin kay Christ. Which is mali. Yun yung pinupoint ni John sa pagkakasulat niya dito. Kaya itinuwid ni Jesus si Maria na mahalaga nating makita. Nirebuke niya si Mary upang ipakita din sa atin na hindi sa pamamagitan ni Maria kung bakit niya ginawa ang himalang ito, kundi dahil sa kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Hindi dahil sinabihan siya ni Maria na solusyonan yung bagay na ito, kundi dahil yun yung kalooban ng Ama. So Christ in His ministry in John chapter 5 verse 30 seeks to do the will of His Father. Sa kanyang pagmiministeryo, ang tanging layunin ni Kristo ay ang kanyang gawin ang kalooban ng kanyang Ama. Hindi ang kalooban ni Mary. Kahit na gusto ni Mary na solusyonan ni Christ that time, pero kung hindi yun yung kalooban ng Diyos, ay hindi gagawin ni Christ. So, Christ seeks to do the will of His Father, not of anyone, even His mother, but His Father who sent Him. According pa kay Calvin, ang hayagang pagtawag ni Kristo kay Maria bilang babae o ginang ay upang bigyang babala ang lahat ng tao sa pagtaas kay Mary or pagbibigay ng parangal kay Maria bilang Birheng Maria. Kung saan tinatransfer nila yung glory na para sa Diyos, exclusively to God. Kung saan tinatawag nila si Mary bilang Queen of Heaven, bilang pag-asa, the hope, the life, and the salvation of the world. Inaagaw nila yung parangal na dapat mismo kay Jesus Christ. Exclusively to God. So Christ therefore addresses His mother in this manner in order to lay down a perpetual and general instruction sa ating lahat. Imaginin po natin, during that time pa lang, inihanda na ni Christ yung magiging rebuke niya para sa mga taong sasambahin si Mary sa panahon natin ngayon. Yung sa panahon natin ngayon na tinataas, binibigyan parangal si Maria. So sabi dito, yung glory ni Christ ay hindi dapat matabunan ng sobrang pagpapahalaga natin o sobrang pagpapahalaga ng tao kay Maria bilang kanyang ina.
So see how necessary this warning became. Bakit lalong mahalaga yung warning na to ni Christ? Sapagkat hayagan sa mundo natin ang ganitong pagsamba kay Maria. Mary has been constituted the Queen of Heaven. Katulad po ng binanggit natin. Again, siya daw po yung pag-asa, yung buhay, and the salvation of the world. And in short, ang kanilang kamangmangan at kalapastanganan sa Diyos ay naghatid sa kanila upang hubaran si Kristo ng karangalan para sa Kanya mismo. Si Christ bilang yung dapat, yung nag-iisa nating pag-asa, napunta kay Mary. Si Christ na yung buhay, napunta kay Mary. And yung salvation of the world, yung karangalan, yung title bilang salvation of the world, Savior of the world, napunta kay Mary. So tila hinubaran ng mga tao ng karangalan si Kristo, and they left Him almost naked. And when the faithful follower of Christ condemn o tinutuligsa yung mga ganitong paniniwala, ganitong kasinungalingan against the Son of God, sabi ni John Calvin, even nung time nila, palasak na yung ganitong mga paniniwala. At sa tuwing kanilang nire-rebuke, kinokondemn yung mga ganitong paniniwala, yung mga followers daw ni Pope ay hinuhusgan sila bilang mga inggit. Inggit lang daw po sila. At higit sa lahat, sinasabihan sila bilang mga madugong kalaban ng honor, ng karangalan na para kay Maria. So sila lamang daw po, nung time nila Calvin, yung mga faithful follower of Christ na kinokondem yung mga maling paniniwalang ito, sila daw po ay inggit lang. Sila daw ay, kumbaga, matinding kalaban against Mary. As if parang ginawa nilang Diyosa si Mary. Sabi ni Calvin pa, they were treating her with respect, kung saan binigyan pa nila ng mga malicious titles si Maria. To substitute her in the room of Christ. Kumbaga, ipalit siya doon sa glory na dapat para kay Kristo. So mas higit pa nilang sinasamba si Maria kaysa kay Jesus, na kailangan daw nila si Maria para dinggin sila ng Diyos. So dagdag pa ni Calvin na sa kanilang ginagawang ito ay iniinsulto nila si Maria, directly iniinsulto pala nila si Maria, sapagkat dinudungisan nila si Maria. Binibigyan nila ng maling patotoo. Kumbaga parang sinisiraan nila si Maria. Kumbaga parang sinisiraan tayo ng tao. Hindi naman ako iyan eh. Pero bakit ganyan yung tingin sa akin ng tao? Parang ganon. So dinudungisan nila. And dito may kita natin na alam ni Maria ang kanyang posisyon sa harap ng Diyos. Alam niyang hindi siya nararapat sa pagsamba ng mga tao. Alam niyang isa lang din siyang makasalanan kagaya natin. And same views with Matthew Henry, sabi doon sa pagtawag ni Jesus kay Maria bilang ginang, hayagang sinasabi ni Jesus kay Maria ang tatlong bagay. Una, bilang pagtama kay Maria sa panghihimasok o pakikialam sa bagay na ito, sa bagay na kilos mismo ng Godhead ni Christ. Or for interposing in a matter which was the act of Godhead, na mismong kilos ng Diyos pero pinakikialaman ni Mary. Kumbaga nirebuke niya si Mary. Kung saan yung sovereignty ng Godhead ni Christ ay hindi naman nakadepende kay Mary. So when it comes to the Godhead of Christ, Mary is not the mother of it. So bilang tao, si Kristo ay anak ni David at anak din naman ni Maria. Ngunit sa kanyang pagka-Diyos, siya na may Panginoon ni David at Panginoon din naman ni Maria. At nais niyang ipaalala ito kay Maria at sa lahat ng tao, maging sa atin. When it comes to the plan and act of His Godhead, wala tayong pwedeng sabihin sa Diyos. So lesson po na makikita natin dito, gayon din naman sa ating buhay pananampalataya. Hindi naman natin makakalimutan kung ano ang ating posisyon, kung ano yung ating lugar sa harapan ng Diyos. Hindi natin makalimutan, we must not forget ourselves and our place. At hindi naman natin magamit sa mali ang pag-alam natin yung katotohanan patungkol sa covenant of grace. Kung saan
parang dahil sa biyaya ng Diyos, nawawala na yung respeto natin, yung mataas nating paggalang sa Diyos. Na parang tila inuutos-utusan na lang natin ng Diyos. Dahil sa covenant of grace. So hindi nawa natin gamitin ito bilang credit sa pagdulog sa Diyos nang walang banal na pagkatakot sa Kanya. And secondly, sabi dito, hayag ang sinabi ito ni Jesus upang turuan tayo at sila nung time na yon, tayo din sa panahon natin ngayon, that we must never expect Christ to any regard sa Kanyang pamilya sa mundong ito. So when it comes to His working miracles, hindi siya nakabase sa Kanyang mga kamag-anak, hindi dahil kamag-anak niya ito, kaya gagawin niya. So hindi porket sila'y pamilya ni Kristo sa dugo at laman, ay malaya na silang pagbigyan ng Diyos sa kanilang mga hinihiling. Sinasabi niya kay Maria na hindi nakabase sa tao ang kanyang himala at ang kanyang ministeryo. So in the things of God, we must not know faces, sabi. Hindi kumikilala ng mukha, ng pamilya, ng kaibigan, ng kakilala si Christ. When it comes to His ministry, when it comes to His will, sa Kanyang kalooban, sa Kanyang plano. Kung hindi nakabase sa kamag-anak si Kristo, ang Kanyang mga plano, mas lalong tayong walang karapatan na makialam sa plano ng Diyos. Sa halip, tayo ay dapat na magpakumbaba at magtiwala sa Kanyang kalooban. Pangatlo, sa hayagang pagsabi nito ni Christ kay Maria, it is a standing testimony against that idolatry. Batid ni Christ na magkakaroon ng panahon kung saan sasambahin ng tao si Maria. It is a standing testimony against that idolatry. Testimony mismo ni Kristo laban sa mga idolatry na aangat patungkol kay Maria. Kung saan ang mga tao ay nagbibigay or nag-aalay ng karangalan sa Birheng Maria. Kahit hindi naman karapat-dapat. So they call her again the Queen of Heaven, the salvation of the world, the mediatrix. Siya bilang tagapamagitan. Naging tagapamagitan pa ngayon si Maria. So hindi lang daw dahil siya'y ina ni Jesus, kaya nila binibigyan ng parangal si Maria. Pero dahil nais nila na makiusap o utusan ni Maria si Jesus bilang kanyang anak para gawan sila ng mabuti o mangyari ang kanilang nais. So ginagamit nila si Mary bilang mediator upang sabihin kay Christ, dinggin yung kanilang mga panalangin, yung kanilang mga naisin. Pero dito, it is a standing testimony again against that idolatry. Huwag nawa natin ibigay yung karangalan na para sa Diyos, ibigay natin sa tao. Huwag po nawa. So this was plainly designed either to prevent, para pigilan, or aggravate yung ganong idolatry, yung ganong blasphemy, ganong kasinungalingan. So a lesson and reminder again sa atin sa tagpong ito, that the Son of God is appointed our advocate with the Father. Tagapamagitan. Siya yung itinalagang tagapamagitan natin sa Ama. But the Mother of our Lord Jesus Christ was never designed to be our advocate with the Son. So ito po yung nakapagtataka sa mga tao na nagagawa nilang sumamba sa tao na siyang sumasamba din naman dun sa Diyos. Bakit hindi na lang po, kumbaga kung titingnan natin, bakit hindi na lang sila dumirekta dun sa Diyos na sinasamba din naman ng tao? So again, makikita natin doon yung total depravity ng tao. Yung pagkamakasalanan ng tao. So nawa, maging warning din ito sa atin to seek not the glory of Mary, not the glory of our pastors, of our preachers, our leaders, gaano man sila kagagaling, but to seek and focus our attention to the glory of God whom they serve. So ganun din naman po sa buhay ng mga greatest Bible characters sa Scripture. Hindi natin tignan yung glory ng mga prophets na ito,
mga disciples, nila Abraham, nila Moises, nila Noah, nila David, and ng kung sino pa. But rather, let us seek the glory of God sa kanilang mga buhay. Hanapin natin yung Diyos sa kanilang mga buhay. Paano kumilos ang Diyos sa kanilang mga buhay? Which is their very own God as well. So, sa pagpapatuloy po, sabi doon, ang aking oras ay hindi pa dumarating. So why did Jesus said, my hour has not yet come, but then performs miracle? Ginawa pa rin niya yung miracle. So, makikita natin dito na ipinahayag ni Christ na yung kanyang ministry is carefully planned, nakaplano according sa God's timed element. Sa plano mismo ni Christ, ng Diyos. Kahit na madalas, minsan sa atin bilang tao, no, na tila china-challenge din natin kung minsan yung timing ni God, ni Christ, ng Lord. So matapos sabihin ni Christ na hindi pa ito ang aking tamang oras, inutusan ni Maria ang mga tagapaglingkod sa kasal na gawin nila kung ano yung pinag-uutos sa kanila ni Jesus. So, makikita natin dito, hindi na nakipagdiskusyon si Maria kay Jesus patungkol sa naging sagot niya nito sa kanya. No, hindi siya kumbaga hindi niya sinabi, parang ang bastos mo naman magsalita. Hindi na siya nakipagdiskusyon sapagkat naunawa ni Maria ang punto ni Jesus. Nakilala niya na ang nagsasalita sa kanya ay hindi ang anak niya, kundi ang anak ng Diyos. Pinakita ni Christ yung authority niya. So the Holy Virgin acknowledged two things. Una, na hindi na niya kailangan makipagdiskusyon kay Kristo patungkol sa naging sagot nito. Pangalawa, na may gagawin si Kristo at nagtiwala siya sa pahayag ni Christ. My time has not yet come. Kaya inutusan na lamang niya yung kanyang alagad. Ay yung mga lingkod, sabi niya, nasundin ninyo si Jesus kung ano yung pag-uutos niya, sundin niya lamang ninyo. So sa pamamagitan ng statement na yun ni Mary, pinakita niya na magtitiwala na lamang siya sa timing ni Christ. Naniniwala siya na may gagawin si Christ. Sige, sundin niyo na lamang kung ano yung ipag-uutos niya. So my hour is not yet come. Ipinahayag ni Kristo kay Maria na kailanman hindi siya na-delay sa kanyang gawain. At kanya rin direktang ipinahayag na tutugunin niya ang pangyayaring ito kapag dumating na ang tamang panahon. So this instruction of Christ ay tumatagos hanggang sa panahon natin ngayon. My hour has not yet come. No? Hanggang sa panahon natin ngayon, kung saan sa tuwing tayo hinahayaan ng Diyos na maghintay, at tila delay sa kanyang pagtugon sa ating mga panalangin, sa kung ano man yung hinihiling natin, ano man yung desire na meron tayo, huwag nating isipin na siya'y natutulog. Sa halip, sabi doon, inilalatag niya yung kanyang plano ayon sa kanyang itinakdang panahon. Siya ang soberanong Diyos at may control ng lahat ng bagay. Ephesians chapter 1 verse 11, sabi doon, basahin po natin, Efeso, Kabanata 1, talatang 11. Again po, Ephesians chapter 1, verse 11. Sabi po dito, kung niya na po natagpuan, sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang pasya at kalooban. So by definition, God is sovereign, directing all things freely according to His royal counsel. So maging sa ating kaligtasan, it is according to the counsel of God. So wala tayong dapat ipag-alala. Sinabi ni Kristo na alam niya nakapos na ang alak at that time. At may gagawin siya, kaya magtiwala lang si Maria. Parang yun yung point niya kay Maria. Alam ko na wala ng alak. Pero hindi pa ito yung time. Magantay ka lang. So bilang application po para sa atin, so anumang dalangin natin sa Panginoon, mga hinaing natin sa Kanya, hangarin, planuhin, hindi po masama na ilapit natin sa Panginoon. Kahit na alam na ng Lord
yung mga pangangailangan natin bago pa man tayo lumapit. Hindi po masamang ilapit yun lahat sa Kanya sa panalangin. Pero bilang application, nawa ipagkatiwala natin ito sa perpektong plano ng Diyos. Hanapin natin yung kalooban niya sa lahat ng ating mga pinapanalangin. Sa trabaho man, sa school, para sa mga nag-aaral, sa pamilya, sa tahanan, sa ating buhay espiritual higit, sa mga plano natin sa buhay. Hilingin natin ang kalooban ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Sapagkat aanhin natin, sabi doon, ang lahat ng bagay, kung wala yung pagsama ng Diyos. Aanhin natin lahat ng bagay sa mundo, makuha man natin lahat ng nais natin sa mundong ito, ngunit hiwalay tayo sa presensya ng Diyos. Nag-decide tayo sa ating mga sarili. Without the counsel of God, hindi natin ipinagkatiwala sa Diyos. Nakuha man natin lahat ng bagay sa mundo, pero hiwalay tayo sa Panginoon. So what does it profit for us kung ganun po ang mangyari? So magtiwala tayo na alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan bago pa man tayo lumapit sa Kanya. At sa ating paglapit sa Kanya, ipagkatiwala natin ang bagay na ito sa Kanya. Philippians chapter 4 verse 6, sabi nun, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Again, napakaganda pong verse na ito. Sabi dito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. So, bilang pagtatapos, bilang in summary po, sa mga lesson na lang po na ating tinalakay, sa ating mga tinalakay, Una, sabi dito, the Lord chastises. Makita natin, the Lord chastises the one He loves, just as the Father disciplines His children. In Hebrews chapter 12 verse 6. Kung paano tinuwid ni Christ si Maria, ganun din tinutuwid niya tayo sa panahon natin ngayon. Nawa makita natin yon, hindi na tayo magsalita, bagkus tanggapin natin kung ano yung disiplina na ipinagkakaloob ni Christ sa atin. Sinasabi ni Christ sa atin. Second, Mary has no authority over Jesus Christ. Second lesson. So when it comes to the will of God, Mary has no authority over Jesus Christ. And Christ would do according to His own pleasure whatever He thought is right. Gagawin ni Kristo ang lahat ng Kanyang gusto. Kagustuhan. Ayon sa Kanyang plano. Sa plano ng Diyos. In short, Christ is demonstrating His sovereignty over His creation, over all things. In Ephesians chapter 1, verse 11, again, by definition, God is sovereign, directing all things freely according to His royal counsel. Pangatlo pong lesson na makikita natin, even in delays ng buhay natin na tila parang ang tagal naman ang sagot ng Diyos, God is never out of His timing. Tandaan po natin yan. In Ecclesiastes chapter 3 verse 11, sabi doon, yet God has made everything beautiful for its own time. God made it beautiful for its own time. At wag din nating, sa tuwing parang tayo'y naiinip, let us be reminded, in 2 Peter chapter 3 verse 8, sabi doon, do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. So huwag tayong mainip. He is sovereign even in His timing. Because His sovereignty, gagawin niya ang Kanyang nais. Gagawin niya ang nais niyang gawin ayon sa sarili niyang kapasyahan ng oras. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, kailangan ko na ngayon. According to His timing. So isang dapat nating ipagpasalamat sa Diyos na ang Kanyang kalooban ay hindi nakabase sa timing ng tao. Sa pakiramdam ng tao, hindi nakabase kay Maria, o di kaya sa Kanyang mga alagad, bagkus nakabase sa yaman ng Kanyang karunungan at biyaya. Sapagkat ang Diyos ay hindi kagaya ng tao na pabago-bago. As Jesus Christ is the same yesterday
and today, and forever. Hebrews chapter 13, verse 8. Ito yung assurance natin na ang kapatawarang ating tinanggap mula sa Diyos ay pangwalang hanggan. Pang-apat, sapat na, nawa nakita natin sa lesson na ito, sapat na yung mga himalang naitala sa banal na salita ng Diyos upang tayo'y sumampalataya sa Diyos. Sumampalataya kay Kristo. Kung paanong sinabi ni John sa kanyang talata in chapter 20, verse 30, no, sapat na lahat ng naisulat doon upang tayo sumampalataya sa Diyos. Hindi na tayo nawa maghanap pa, hindi nawa tayo mga ilangan pa na humiling sa Diyos ng mga himala para tayo sumampalataya. I-quote ko lang po yung sinabi sa Legionnaire.org, sabi doon, the supreme sign of Jesus' messianic identity, of course, is His resurrection. Higit pa sa pag-turn ni Christ ng water into wine, yung supreme sign na siya nga yung Messiah, na ipinakilala ni Christ na ako nga yung Messiah. Wala na kayong dapat na hilingin pa, wala na kayong dapat tignan, hinging himala na senyales. Sapat na yung resurrection ko. Yung ako'y sinila sa mundong ito, nabuhay, ipinako, namatay at muling nabuhay. Sapat na yon. So ang pinakamatibay na patunay ng messianic identity ni Christ ay ang kanyang muling pagkabuhay. So nawa, yun yung maging katibayan ng ating pananampalataya. Na talagang yung Diyos, si Kristo na ating sinasampalatayanan, ay siyang ang Diyos na buhay at dakila sa lahat. So isinulat mismo ni Juan ang kanyang layunin sa bandang dulo ng gospel book niya na ito, after mismo ng resurrection ni Christ, in order to summarize yung lahat ng miracles na ginawa ni Christ, yung various miracles na kanyang ginawa, upang ipakita na sapat na ang mga pahayag na ito. Sapat na yung resurrection ni Christ. That's it. Yun na yun. Huwag na tayo maghanap pa ng iba. Nais ni John na ipakita sa atin na ang muling pagkabuhay ni Kristo ay ang pinakamahalagang senyales na ginawa ni Kristo upang ipakilala ang kanyang sarili. To put it in another way, if someone believes daw that the resurrection happened, sa mga tao na naniniwalang nangyari, sabihin na natin nangyari yung resurrection, pero hindi sumampalataya na si Kristo nga ang Diyos, na si Jesus nga ay Kristo, na siya nga ay Diyos, wala nang enough sign para siya'y sumampalataya. Enough na yon yung resurrection. Walang ibang tao sa mundong ito ang muling nabuhay kagaya ni Jesus. And sa kabila nun, kung ipinakita na yon, ngunit hindi pa rin sila sumampalataya, nothing can convince that person. And isa pa na mahalaga makita din po natin, yung sovereignty ng Lord, yung authority ni Christ. In John chapter 10, verse 17 to 18, talagang ipinapahayag ni John yung authority ni Christ this time. In John chapter 10, verse 17 to 18, sabi doon, the reason my Father loves me is that I lay down my life. I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, sabi ni Christ, but I lay it down of my own accord. Again, sabi doon, no one takes it from me. Walang kumuha nito sa akin, but I lay it down of my own accord. Inalay ko mismo yung buhay ko. Base sa sarili kong kagustuhan. I have authority, sabi pa doon, to lay it down and authority to take it up again. This command I receive from my Father. So ito ay nagpapatunay sa kaluwalhatian ni Jesus Christ habang kahit pa siya'y nandito sa mundong ito. Yung kaluwalhatian ni Christ bilang kaisa ng Diyos at siya bilang Diyos din naman. And lastly, na lesson na ating makikita, just as Christ seek to do the will of His Father, let us also seek the will of God in our lives. Para sa lahat po ng mananampalataya na naririto, kagaya ko po, mensahe ito ng Lord para sa ating lahat. At higit sa mga wala pang tunay na pananampalataya,
let me end this lesson with this passage and a reminder para sa ating lahat from the book of Isaiah. Sige po, makipagbukas po kayo sa akin sa Isaiah chapter 55, verse 6 to 7. Again po, Isaiah chapter 55 verses 6 to 7. Bilang part ng ating huling lesson na binanggit kung paanong si Kristo, hinanap niya yung kalooban ng kanyang Ama. Nawa ganun din tayo, hanapin natin yung kalooban ng ating Amang nasa langit. So in Isaiah chapter 55 verse 6 to 7, sabi doon, "Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, that He may have compassion on him and to our God, for He will abundantly pardon." Sa pagtatapos po na ating lesson sa hapong ito, nawa nakita natin yung glory ng ating soberanong Diyos na si Jesucristo. Yung kasoberanuhan ng Diyos sa pamamagitan din ng buhay ni Jesus Christ. So in everything we do, we plan or desire, let us seek the will of God and His glory. And hindi lamang natin hanapin, bagkus let us submit ourselves to His authority. Sa Diyos po ang kapurihan. Sama-sama po tayong manalangin. Ama naming Diyos, tunay nga po na napakabuti niyo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa aming napag-aralan. Kung paanong si Kristo nga, ang Diyos na aming sinasamba, siya nga ang nag-iisang Diyos at may-ari ng lahat ng bagay. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat minsan pa pinatunayan niyo sa amin na ang Diyos na aming sinasampalataya ng si Jesucristo ay siyang ang Diyos na nag-iisa, siyang Diyos na buhay. Pinakita mo sa amin yung authority at yung kawalan namin, Panginoon, sa harapan ng Diyos. The ministry of God, of Christ, yung will of God, ay hindi nakabase sa tao, Panginoon, kundi sa inyong plano, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at nawa patuloy na po ninyo ang aming mga puso ng kababaan ng loob sa inyong harapan. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng pusong mapagpakumbaba upang lalo kami magtiwala sa inyong kalooban. Hindi kami magmalaki, Panginoon. Nakita namin, Panginoon. May tama, Panginoon. Tanggapin namin anumang correction ninyo sa aming buhay kung paanong tinanggap ni Mary yung correction ni Jesus Christ. At nawa sa aming patuloy na pag-aaral ng mga salita, lalo pa naming makita ang kaluwalhatian ni Kristo. Nang sa gayon, lalo naming masamba si Kristo sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. May alay namin, Panginoon, ang karangalan, ang pagsamba na nararapat para sa Kanya. Maraming salamat po, Panginoon, nawa hindi lamang namin ito napakinggan, bagkus tumimo sa aming mga puso, Panginoon, at tulungan kami na mai-apply ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay para sa inyong kaluwalhatian. Ama, maraming salamat po. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.